Magandang hapon mga kapatid. Magsiluhod tayo at ating pagdasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pagunlad ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Uwin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay ika-4 na linggo ng Kwaresma at ang mangunguna sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Eugene Castilla Jr. Sabayan natin ang koro sa pag-awit. Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat dumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayanang Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na bang lahat at pakinggan ang pagpapahayag ng salita ng Diyos.
Itinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Bagaman sila'y paulit-ulit na tumalikod sa kanya, naging tapat pa rin ang may kapal sa kanyang pangako. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Josue. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Josue, "Inalis ko ngayon ang kahihiyan ng pagkaalitin ninyo sa Egypt." Samantalang sa Gilgal, sa kapatagan ng Jericho ang mga Israelita, pinagdiwang nila ang Paskwan noong hapon at 14 ng unang buwan. Inaumagahan, araw pa rin ng Paskwa. Kumain sila ng mga pagkain tinani nila sa lupang iyon. Sinangag na trigo at tinapay na walang ibadulot. Pagkakain nila ng pagkain tinani sa lupain iyon, tumigil na ang pag-ulan ng mana. Kaya mula ng taong iyon, pagkain tinani sa Kanaan ang kanilang ikinabuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumigat tayong kampihin ang Panginoong butihin. Magsuligat tayo kampihin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ng lahat. Ang aking dalangin, dinilig ng Diyos na wala sa akin ang lahat ng tao. Magsuligat tayo kampihin ang Panginoong butihin. Nagalakang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa niya. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila ay iniligtas sa hirap at lusa. Magsuligat tayo kampihin ang Panginoong butihin. Sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo, ipinagpanumbalik ng Diyos sa kanyang sarili ang sangkatauhan. Sa pamamagitan ni Kristo, nagapi ang paghahari ng kasalanan. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibibilang na ako ng kaibigan. Di nakaaway, at hindi rin niya ako upang panubalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo. At nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. At ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo. Sa pamamagitan ko, makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa akin, siya ay ibinilang sa makasalanan upang magkaisa tayo sa Kanya at mapabanan sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Ikaw mo'y aming siringin, ikaw mo'y aming susundin, ikaw mo'y aming tutukin, ikaw mo'y aming hiringin, ikaw mo'y aming susundin, ikaw mo'y aming tutukin. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagkulong-kulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus, ang talinghagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Naglayang po niya ang kayamanan at doon nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutong sa lupain iyon at nagdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain iyon. Siya ay pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalapis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y lapis na nakabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay, umuwi siya, at ang malapit na sa bahay ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon nila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya, sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at kailanman hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo, ngunit dapat ay magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsukula pa. Magandang hapon po mga kapatid. Marahil ay familiar sa inyo ang talinghaga na ating binasa sa Ebanghelyo ito. Ang parakula, ang talinghaga ng isang anak na suwain. Subalit, mas magandang bigyan natin ng titulo na ang kwento ng isang ama at ang kanyang 2 anak na lalaki. Dahil ito po, bawat isa sa kanila
ay may makukuha tayo moral lesson sa karakter na kanilang ginagampanan. Ito pong anak na bunso ay hiningi ang bahagi ng kanyang mamanahin sa ating pong kultura, at lalo na sa kultura nila noon, ang mana ay maaaring ibigay, pero hindi mo pwede ipagbili, hindi mo pwede lusain, hanggat nabubuhay pa ang iyong mga magulang. Diba? Ganon din sa atin. Habang buhay pa yung mga magulang, hindi mo yan pwedeng galawin kung ano mga bahagi na mapupunta sa iyo. Kaya nung hiningi nitong anak na bunso, yung kanyang bahagi, anong ginawa niya pagkatapos? Ibinenta niya yung mga ari-arian at lumaya siya sa kanyang bahay, pumunta sa malayong lugar. Gusto niyang humuiwalay sa kanyang ama, gusto niyang iwanan ang kanilang bahay, gusto niyang magsarili ng kanyang buhay. Para bagang sinasabi niya na nais ko nang mamatay ka. Diba? Parang gano'n ang kwento, isang insulto o isang offense na makakasakit marahil sa damdamin ng isang ama. Lalo na kung yung ari-arian ay iyong nilustay sa mga walang kwentang bagay. Hanggang sa naubos yung kanyang pera at siya ay naging dukha. Halos wala nang makain. Nalaga siya ng baboy. At naisip niya, mabuti pa yung mga alila ng aking ama ay masagana ang pagkain, busog. Pero ako, halos mamatay na ako dito sa gutom. Kaya nakapag-isip-isip siya na bumalik. Pero nung naisip niyang bumalik, natatakot din siya, di ba? Baka hindi na siya tanggapin. Kaya sabi niya, nag-imagine na siya ng sasabihin niya, ituring niyo na lang akong alipin. Naka-ready na siya. Gawin niyo na lang akong alipin. Kahit huwag mo na akong ituring na anak mo. So, ganito tayo. Diba? Sa buhay natin, gusto natin kumawala. Bakit ba ang isang anak ay gusto pumalis sa kanyang bahay ng mga magulang? Una, gusto niya maging masaya. Gusto niya maging malaya. At bilang magulang, hindi natin madidiktahan ang kanilang pag-iisip dahil meron silang kanya-kanyang plano sa buhay, meron silang plano sa kanilang future, at naroon dapat ang magulang para sumuporta sa kung ano man yun na kanyang magandang plano. Sa ating namang buhay espiritual, ang ugnayan natin sa Ama natin sa langit, nais nating maging malaya at nais nating maging masaya. Para baga, kung nakatali tayo sa Diyos Ama, hindi tayo masaya. Gusto natin magpakawala, parang baboy na nakawala sa kanyang kulungan. Diba? Gusto natin maging malaya. Kaya dahil dyan, nagkukumit tayo, nakakagawa tayo ng mga kasalanan. At ang mga naibigay sa atin ng Panginoon, ng mga grasya at biyaya, ay ating nalulustay, nasasayang. At darating ang punto sa ating buhay, marirealize natin na tayo ay nagkamali. Dapat pala, hindi na ako tumalikod sa Diyos. So, sa ating pagbabalik, iisipin na naman natin, hindi ako karapat-dapat. I am not worthy. Hindi ako karapat-dapat. Diba? Ganoon, maging sa sakramento ng kumpisalan, ang sasabihin ng iyong damdamin, para hindi na ako tatanggapin ng Diyos sa laki ng nagawa kong kasalanan. Pero ano ang reaksyon ng Ama? Tingnan natin yung Ama. Di ba? Malayo pa yung kanyang anak, nakita niya siguro sa bintana, naglalakad, sinalubong niya. Ang imagination natin, dali-dali siyang lumabas para yakapin at halikan yung kanyang anak. Nagkaroon ba ng confrontation? Sabi sa kwento, walang confrontation. Saan ka galing? Saan mo dinala yung mga pera, kayamanan? Bayaran mo ang lahat ng binigay ko sa iyo. Walang ganon na nangyari. Walang panunumbat, walang paniningil. Ganoon ang larawan ng ating Ama sa langit. Kapag tayo nagkasala, walang panunumbat, walang paniningil. Kapag tayo'y bumalik, tayo'y kanyang tatanggapin. Bukas ang kanyang tahanan, bukas ang kanyang kamay at palad, tayo ay kanyang hahagkan.
Ano pang ginawa? Dinamitan, binigyan ng singsing, binigyan ng sandalyas. Nang ibig sabihin, pinagkakatiwalaan kita. Hindi kita itinuturing na alipin. Ikaw ay isang taong malaya dahil ikaw ay anak ko. Ibinabalik ko ang iyong dignidad bilang anak ko. Ganoon tayo kamahal ng ating Ama. God is merciful. God is compassionate. God will always forgive us. Ang kailangan lang ay tanggapin natin yung ating pagkakasala. Tanggapin natin yung ating pagkakamali. Ikalawa, tungkol dito sa mga Pariseyo. Ito ay katulad ng panganay na anak. Anong sabi ng panganay na anak? Nagtampo siya. Parang may paborito yung kanyang ama. Ano yung tampo niya? Hindi ako umalis dito. Sinunod ko lahat ng utos mo. Pero kahit isang kambing, hindi mo lamang ako binigyan para pagsalusaluhan namin ang aking mga kaibigan. Diba? Anong sagot ng ama? Ang iyong kapatid ay nawala, pero natagpuan. Ang lahat ng kayamanan ko ay sa iyo rin. Diba? Ngayon yung benefit na naroon siya sa kanyang ama. Kaya dapat tayong magdiwang. Kung titingnan natin, mayroong dalawang larawan na distant. Yung bunsong anak, lumayo, physical distance. Di ba? Malayo sila sa isa't isa. Yung panganay na anak, hindi naman lumayo. Doon lang sa kanyang ama. Pero may distansya pa rin. Anong distansya yun? Emotional distance. At meron siyang feeling of entitlement. Alam niyo yung feeling of entitlement? Ginawa ko ang lahat. Sinunod ko ang utos mo. Kaya dapat ganito. Meron tayong ganong ugali sa Diyos. Ang ating pananampalataya ay hindi lamang nakasalalay sa ating obedience o pagsunod. Sinunod ko ang lahat, pero bakit ganito ang nangyari sa akin? So, we have that sense of entitlement. Diba? Katulad tayo ng panganay na anak dito sa ating kwento. Pero, ang mahalaga, ang pagmamahal ng ama sa kanyang panganay at sa kanyang bunsong anak ay parehas lang. Pantay-pantay. Dahil lahat sila ay kanyang anak. So tayo, marami, may mga suwain, may mga mabait, may mga masunurin, pero ang pagmamahal niya ay pantay-pantay. Maging mabuti ka o sanbahi ka, basta't iyong tinanggap ang Panginoon at gusto mong bumalik, ikaw ay tatanggapin ng Diyos. Pahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Belen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay dinilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na paguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagkaling at mapagpatawad, kami nagbabalik loob na may galak sa puso, sapagat lubos ang iyong pag-ibig sa tanan. Umaasa kami sa iyong patuloy na pagkalingat, pagkamaawain habang kami dumadalangin. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Mahabaging Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na tanda nawa ang lahat ng kasapi ng simbahan ng pag-ibig at pagpapatawad mo, Ama, lalong-lalo na sa mga taong tumalikod o nagdududa sa pananampalataya. Manalangin tayo. Magsumikap nawa ang mga kawaning ng pamahalaan na panatilihin ang kapayapaan, pangalagaan ang kalikasan, at ipagtanggol ang karapatang pantao. Manalangin tayo.
Maging daan nawa ng awa at pag-ibig ng Diyos ang kabataan, lalo na sa kanilang pamilya, mga kaibigan, at sa mga taong nakararanas ng matinding kalungkutan at pagdurusa. Manalangin tayo. Gamitin nawa ng bawat isa ang social media upang ipalaganap ang kultura ng pagkakaisa at katotohanan at labanan ang kultura ng galit at kasinungalingan. Manalangin tayo. Matagpuan nawa ng mga minamahal naming pumanaw ang kapayapaan sa yakap ng Panginoon. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama naming makabagin, tingin mo ang dalangin ng iyong bayan at gawin mo kaming marapat na ikay makapiling alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po lahat para sa paghahain ng alay. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya kadangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha para sa paghahain nagbibigay kagalingan, kami ngayon ay masayang nagsisipag-alay. Kalakip ang dalangin amin nawang maidangan ang pagdiriwang na ito ng banal na pakikinabang at maidulot nawa ito para sa kaligtasan ng tanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakali mong kami bubuti, isinuko mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit-dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at pusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagkisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagpapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Milo Hubert na aming Obispo at ng Tanang Kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahingay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawahan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig. Nang kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sa
Panginoon mayadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita lamang ay kagaling ako.
Panginoon ko'y harapan at ng puso, piling mo'y isawin, Panginoon. Magsiluhod po at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O manualhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo, ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naglikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo, nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus, nang malugod din nawa namin pasalin ang aming mga krus sa araw-araw nang walang pag-aalinlangan. Tahimik kong banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin, kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanggawan mo ang lahat ng tao na isinisitang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob sa iyong ikinalulugod ay laki naming isa-isip at ikaw ay aming wagas na mag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Amen. Magsiyo ko kayo at hindi na pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, tulungan mong mamalaging maligaya sa banal na pakikinabang ang iyong sambayanan at makapanatiling magkamit ng gantimpalang iyong inilalaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, umayo kayong taglayang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.